Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nilulunod na rin ang patong-patong na hamon kahit ang mga nakaligtas sa bagyong Tino. Una, ang pagluluksa para sa mga nasawi na hindi nabababa sa 114 ayon sa NDRRMC. Ang ibang namatayan, isinasabay pa ang paghahanap sa iba nilang kaanak, gayon din ang pagtawid sa sariling pangangailangan tulad ng pagkain at maiinom. At mga kapuso, dito nga po sa Liloan, Cebu, kalunos-lunos ang nakita kong epekto ng bagyo, kabilang ang pag-apaw ng isang ilog. Sa gitna nito, walang pagod ang pagsuyod sa putik at debris ng mga nagkakasanang search and retrieval operations. Narito ang aking report. Kaliwat kanang nabawal na puno ang sumalubong sa amin nang puntahan ang Barangay Kotkot sa Liloan, Cebu. Pero lalong kalunos-lunos kung paanong pinatagilid, pinataob at pinagpatong-patong pa ng rumagasang baha rito ang mga sasakyan. Ang iba, sumampa na sa bakod. Maraming bahay ang nawasak. Ang mitya ng hindi inaasahang pagragasa ng tubig, ang pag-apaw ng Kotkot River na sumira pa sa dike. Dito sa Maturan Funeraria, inabutan namin si Criza. Survivor siya, pero inulila naman ng mister at ng 3 anak na edad 1, 3 at 8, gayon din ng ama't pamangkin. Lahat sila nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Tino. Hindi may paliwanag. Nung nagising kami, paalang ang baha. Walang minuto, umabot siya dito. Umakyat kami sa bubong. Tapos kumulaps yung building sa tabi namin. Doon tumama sa bahay na inakyatan namin, collapse din kami. Nadamay kami. Tangay kami lahat. Nung na-rescue na kami, may nagsabi na may mga nakita doon. Nakita dito. Pumunta kami, naghanap. Sabay sa pagluksa ang pag-aalala pa para sa ina, tiyahin at 2 pamangkin na hindi pa rin nakahanap. Kaya nagsusumamo si Criza sa mga otoridad. Sana matulungan. Hindi namin pa alam paano magsimula. Wala ng bahay. Wala lahat. Wala pamilya. Sana mahanap ang mama, pap, mga pinsan ko. Sana may magpadala ng crane para mahukay. Kasi ngayon mga tao lang talaga naghahanap, ma'am. Manual lang talaga, pero may marami pang natabunan. Wala namang oras na inaksaya ang mga otoridad. Katunayan, inabutan namin ng ilang tauhan ng Philippine Air Force na masinsin pero maingat na ginagalugad ang bahagi ng barangay para sa search and retrieval. Kasama po natin ngayon ang mga taga-Philippine Air Force. Ipe-penetrate nila itong subdivision na ito sa Liloan sa pagbabakasakali na meron pang pwedeng mailigtas, maisalba mula ho na area na lubos na naapektuhan ng biglaang pagtaas ng tubig. Sinuyod namin ang nasalantang subdivision. Ganito po ang itsura ng mga kalsada sa loob ng subdivision na ito. Saan ka man lumingon, kung hindi putik, mga sasakyang sumalansan at nagkapatong-patong. Dahil na lamang po dito. Hindi basta ma-penetrate dahil cleared yung kalsada. Sa isa pang subdivision sa Liloan, pinalikan naman ng pamilya Borses ang alaga nilang aso na naiwan sa bubong sa kasagsagan ng bagyo. Nakatali dyan sa yung tubig, nandito na. Mga kapuso, bukod sa kuryente, tubig, pagkain at damit, isa po sa mga ipinapanawagan pa ng mga residente ng subdivision na ito sa Liloan, Cebu. Ang sanay makapasok na ang ayuda. Pero meron hong problema dahil nakabara pa rin ang mga bihikulo sa papasukan ng mga sasakyang may dala ng tulong. Kaya isa ko sa mga gusto nilang mangyari rin sana ang maagang at mas mabilis na responde ng mga tow companies para maklear na ang kalsada papasok sa sentro ng residential area.